L300 van. Pupunta po tayo sa Lian. Live po tayo. Ako po. Hello. Punta po tayo sa... Dito po tayo sa Lian, Batangas. Probinsya ng Batangas. At magdadala po tayo ng magandang balita sa lugar ng Lian, mga minamahal, mga kamanampalataya namin sa Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan in Matthew 24:14 na kailangan ipangaral natin ang salita ng Panginoon sa buong mundo at pagkatapos darating na ang wakas. Kaya ito na po, guys. Ito na po yung katuparan ng prophecy ni Prophet Joel. Ang sabi ng Bible, darating sa huling araw, ang aking espiritu ay bubuhos ko sa mga kababaihan at sa mga kalalakihan. Ayan po, yan na po. Ito po, anihan na po ngayon ng mga kaluluwa. Kaya hayayin muna kayo mga... Hi guys! Hello mga kabakit na kayo. Mga yan po mga minamahal, yung mga servant ng Lord. Ahayo po yan. Yan po yung mga soul winner. So, maraming salamat po sa panunood. At i-like nyo na lang po. At yun na po. Yun na po ang aming minamahal na kapatid na si share, Susan, subscribe, Villafranca. Okay. Notification bell below. At ang ating minamahal na driver na napakagwapong lalaki ng Diyos ay si Roberto Villafranca. Amen. Okay, napakapuno rin yan. Ang sabi po ng Matthew 28 ay sabi po na gawin naming alagad yung lahat ng tao. Kaya dito po kami, sama-sama po kami. Ayon po sa kalooban ng Lord ay ginagawa po namin ito. Hindi po ayon sa aming kalooban. Ito na po yung bahagi po ng pagsunod natin sa salita ng Panginoon. Ang sabi po ng Mark 16 na ang lahat ng sumasampalataya ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumasampalataya ay walang kaligtasan. Sabi po ng John 3:16 nang sino mang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Kaya pinamalita po natin ang magandang balita sapagkat ang sabi ng Matthew 10:8 na lahat ng tumanggap ng walang bayad ay magbigay din ng walang bayad. Kaya naman po mga minamahal, ipinibigay po namin yung salita ng Diyos sa inyo ng walang bayad sapagkat tinanggap po namin ang kaligtasan na walang bayad. Amen! God bless you po. Pinagpala pong hapon sa ating lahat. Sana po'y napagpala kayo sa konting maiksing palaala ng Panginoon patungkol sa kanyang mga salita. Yun lang po. Good luck. God bless you po sa inyo. Buhay ko ay purihin ka, sa aming bansa ay mataas ka at manalig ka, ang banal mong pangalan
tao ay tinawag na walang kwentang tao. Tinawag din na mangmang, bakit? Dahil wala tayong karunungan tungkol sa salita ng Diyos. Ngunit purihin ang Diyos at dumating na ang totoo at buhay na Diyos sa lugar ng kumba, sa bahay ni nanay, at kay nanay din. Amen. Next. Nung pinag-aralan natin nung linggo, ay nung Sabado, sino nakatanda? Sa napakalaking rebulto, 90 talampakan na rebulto na pinagawa ni Haring Nebukadnezar, at ito po ay hindi basta kahoy. Ano nga yun? Ginto. Nay, ang rebulto pong ayon ay ginto. Hindi po ito basta kahoy lang na ginawa ng kamay ng tao. Iyon po ay talagang pinagawa, pinasadya, at ito po ay ginto sa napakalaking rebulto na yun, 90 talampakan. Napakataas. Ang lapad po noon ay basta malaki mataas. So, yun po yun. Alam niyo po ba na nung makakilala itong hari na ito, dahil sa 3 kabataan na yon, yung 3 kabataan na yun na naniniwala sa totoo at buhay na Diyos, doon pinatunayan ng totoo ang Diyos. Dahil nung sila inihagi sa apoy, ano nangyari? Hindi sila namatay. Sa halip sila ay nagpalakad-lakad sa apoy, na maya-maya ay pinadala ng Diyos ang kanyang anghel, at sila, kung sila ay 3, ay sila ay naging 4. Tama po ba, Nay? At ano nangyari doon sa naghagis? Malayo pa siya ay namatay sa sobrang init. 7 beses na pinainit ang pugon. Now, ano po ang nangyari doon sa rebulto? Dahil nakakilala po, nakita ni Haring Nebukadnezar na totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos na dinadala ng Jesus, our firm foundation, sa lugar ng kumba. Okay? Totoo po. Ano po ang ginawa nila doon sa rebultong ginto na napakalaki? Ang sabi niya doon, pagpuputol-putulin, wawasakin ang bahay, ang hindi sasamba sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, pagpuputol-putulin. Ang hari mismo ang nagsabi noon, pagpuputol-putulin at wawasakin ang bahay. So, anong nangyari sa ginto? Winasak din po yung ginto na yun. Hindi siya nang hinayan wasakin ang 90 talampakan na rebultong ginto. Okay? Paano pa sa panahon natin ngayon? Kahoy lamang po, hindi pa natin ma-give up. Bakit po? Ang magdadala sa atin ang Panginoong Jesucristo. Kahit anong dami ng pera natin, hindi tayo mamamasahe dahil walang sasakyan papunta sa langit. Amen. Ang Diyos lang, ang Panginoong Jesucristo lang ang magdadala sa atin papunta sa langit. So madaling sabi, tunay na nakalaya si Haring Nebukadnezar at yung kanyang gintong rebulto na 90 talampakan, ito po ay kanyang pinaggayat at wala na sa kanya yun. Naniwala siya sa totoo at buhay na Diyos. Tingnan po natin. Sige nga, magpatiwa. Ano nga ba yung words ko nung iniwan ko siya? Magpatiwa-tiwarik man tayo sa pananalangin, sa mga bulto na yun. Sa rebultong inanyo ang kamay ng tao, wala din. Hindi sasagot yan. Patutunayan niya ng salita. First King. First King chapter 8, chapter 18. Okay? Opo. Okay? Umpisa na natin sa sa 21. Para mas madali, mas medyo marami ito eh. First King, unang hari, chapter 18, verse 21 to 39. Sino ang magaling-galing dyan magbasa? Si Amay. Yung malakas. Si Amay magaling yan. Yung pala, yung Bible sa gitna. Ayan, Ano? here go. Ganito. Sabayan mo kasi Leo, ma. 21 ang paliwan. Ay, Hanggang sa digit. 39 po.
Oo. 21 to 39. Yung aking cellphone. Pag ano ka Si Nanay Jay, makapag-arbis Nanay. Gitna ka na, JB, para si Nanay Jay, makipag ni Nanay. Safe na. Saglit lang ha, huwag mo na umpisan para sabay-sabay kayo. Ayan na, Nicole. Wala. Pahaba-haba kasi yan eh. Nicole. Pwede rin hati-hati. Hay, pwede rin hati-hati. Unang hari. Chapter 18. Verse 21. Doon tayo magsisimula. Ilang hari? Ilang version? 39. Hanggang 39. Oh, hindi. Ano lang. Saya sa 21 lang tayo magsisimula. 21 hanggang 39. Hanggang 39. Kita mo na, ano? Ayan na. Ipaghati-hatiin mo. 21 to 39. Paghati-hatiin mo, anak. Saan tayo magsisimula? Sa 23 o 21? Sa 21 nga. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin niyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umiimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, ako lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Next. Dito, anak. Dito sa tabi ko. 23 po kayo. 23. 24. Yan, magdala kayo rito na. Halika dito, anak. Ayan, harap ka doon, anak. Kuya, 25, 26. Magdala kayo dito ng Lakasan mo, mahal. magdala kayo dito ng dalawang toro. Kaya ninyong ang isa sa mga to ay patayin ng mga propeta ni Baal at pagkatapos ay sakayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Sisindihan. Okay na. Hindi naman. Ayan pa. Hindi naman Gagawin. gagawin ko sa pangtoro. Tapos, Tapos tawagin ninyo ang inyong Diyos. inyong Diyos at Tatawagin ba na? tatawagin ko si Yahweh ang Iniwala sa Diyos, sambahin po natin siya sa espiritu at katotohanan. Hindi po sa mga bagay na inanyuan na gawa ng kamay ng tao dahil hindi po ang Diyos ay ginagawa ng tao. Okay? Hindi po ginagawa ang Diyos. Hindi po ang tao ang gumagawa sa Diyos. Amen. Ang Diyos po ang gumawa sa tao. Maliwanag po ba? Maliwanag po yan. Okay? Amen. Ang Diyos ang gumawa sa tao. Hindi ang kamay ng tao ang gumawa sa Diyos. At pagkatapos ay kagaya ng ating pinag-aralan last week na kaputol na kahoy, ang isa ginawang Diyos at ang isa, ang kaputol, ay ginawang panggatong. At siya nagpainit ng tubig dahil siya ay nauhaw, nagutom, at nag-ihaw pa ng karne doon sa baga ng kaputol. At itong kaputol, inanyon at sinang. Ganon, kaya ang sabi niya doon, mga mangmang. Okay? Inaral po natin to last week. So now, ang sabi niya doon, kung ang Diyos, ang totoong Diyos, sabi niya ni Elias, hanggang kailan ba kayo mag-aalinlangan? Okay, pinamili. Now, pinamimili po tayo. Kung ang iyong ribulto ang Diyos, siya mong sambahin. Pero, katutunayan po yan. Kung ang Diyos na totoo ang hindi nyo nakikita, pero naririnig, nararamdaman, ito po ang inyong sambahin. Sinabi po yan ni Propeta Elias. Now, tingnan natin sa 22. Sinabi muli ni Elias sa kanila, ako na lang ang natitirang propeta. Okay? Ako na lang ang natitirang propeta ng Panginoon. Sabi niya ganun.